Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello. Hello bro. Bro, gabi. Enjoy, go ahead bro. Anong tanong? Ay, si Daniel. Magwayin doon, magwayin. Ano bro, magwayin? Ano gusto mo itanong? Saglit na Tagalog bro dapat, Tagalog. Sige bro, go ahead bro. Nagulat siya nung Lunes kasi meron pala talaga sa Bible na ibang prosesyon si Mother Mary. Nagulat siya, nagulantang. Magwayin! Dali! Up. Saan ka na? Ito Sige. bang yung pinahayag ng kasama mo dyan? Sino? Si? Yung kasama mo dyan na pinahayag niya ba? Sino nga? Si? Bot, kinsa na siya? Yung gwapo. Bro? Bakit bro? Pinyan. Anong gusto mo itanong bro? Anong gusto mo itanong? Sige, magtanong na ako. Ah. Yung bang sa unang Roma 1:5? Roma 1:25. So, okay. Anong tanong mo sa Roma 1:25? Ang tanong ko dyan, si Maria ba, Sabi na. ano siya, tagapaglalang o nilalang? Nilalang si Mama Mary bro. Pero yung sa inyong pagdasal, ginagamit nyo ng paulit-ulit kay Mama Mary. Ang tawag doon bro, intercession. Intercession ang tawag doon. Intercession of the saint. Pero sa ato pa si Mama Mary, maoy tulay nga makaadto ka ni Kristo. Tama ba? Isa rin yan bro, Yes. isa rin yan. Kasi hindi lang naman siya, yun yung mga saints, mga friends ni Jesus Christ yon. Tayo nga, pwede nga tayong tulay sila pa kaya. Di ba sa iba reliyon, pag yung kanilang anak na hospital, sabihin sa pastor, ipagdasal mo naman yung anak ko. Di ba? Ginagawa niyo tulay yung pastor niyo? hindi kasi magkahiwalay kapatid ang mga santo, ang simbahan at ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin na nagpahayag ating Panginoong Jesucristo, siya ang daan, di ba? I am the way. So ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang daan. Ang simbahan niya, daan din yun. Bakit? Siya ang ulo ng kanyang iglesia ang kanyang iglesia ang kanyang katawan. So kung ang ulo daan, ang katawan siyempre daan din. Daan din 'yun. Hindi na pwede maghiwalay ang ulo at ang katawan, bro. Hindi man yan manananggal na hiwalay. Wag kasi yung manananggal sa baywang yung manananggal Pwede. Baywang pala. Dili ta pwede ka pa doon. Ha? Bro, hindi tayo pwede makadiretso sa Panginoon kung hindi sa pamamagitan ni Maria. Ating basahin bro. Hebreo 12:23.
Idirekta mo sa ano ba dyan do? Umpisahan mo sa 22 hanggang 24. Kasi sige. pinapalapit tayo sa lahat. Sa Diyos, sa mga taong banal at kay Panginoong Kristo. Sige, sige. Sige. Ating masahin to, ating ipaklaro sa kanya. Ha? Sabi sa Hebreo 12:22, sa halip ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Doon pa lang, pinapalapit din tayo sa anghel. Ang dinaluhan nyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak na mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos. Wait lang muna. Magukoy tuloy. Brother Magwayin, ito ba ginagawa nyo? Nilapitan ninyo ang Diyos? Ito ba ginagawa nyo? Sa Diyos, oo. Siyempre, sa Diyos. Okay. So, ginagawa nila. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Bro, itong karugtong bro, ginagawa nyo ito bro? Hindi. Ano nga yan? Anong verse yan, bro? 12:23 bro. Sabi ito kasi, ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Tanong bro, Magwayin. Ito, ginagawa nyo to bro? De Hebreo, ano yan? Sige, basahin ko sa Bisaya bro ha. Para may... 23, Hebreo, ano bro? 12:23. 12:23. 12:23. Sa Bisaya, ganito ang nakalagay. Giduol ninyo ang Diyos, ang maghuhukom sa tanang tao, ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Ang tanong, Brother Magwayin, sabi mo, ginawa nyo itong paglapit sa Diyos. Pero ang paglapit sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap, ginagawa nyo rin? Tapos 24 dyan do, kanino pa tayo pinapalapit? Lay. Kasi ang sinasabi ng Panginoon. Hindi, bro. Sagot mo na, bro. Itong nakalagay ito, bro, ba na pati ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap, lapitan din. Ginagawa nyo rin ba ito? Espiritu ang gawa ng ganap? Espiritu ng mga taong ginawang ganap. Sa Bisaya, espiritu sa mga tao nga nahingpit na. Sa Bisaya ha. O ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Ito ba ginagawa nyo itong paglapit sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na? Ginagawa nyo ito bro? To confirm lang. Bro, hindi namin nila lapitan yan bro. Yan, bro. Okay. So ibig sabihin, nilalabag pala ninyong mga Seventh-day Adventist itong 12:23 na lapitan ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Ginawang ganap. Nilabag. Sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pagdasal? Hindi, sabi kasi dito, ang dinaluhan ninyo, kaya nga intercession. Kaya nga, sabi ganito, di ba? Pag kami nag-pray, Holy Mary, Mother of God, pray for us. Di ba? Iampo mo kami, ipagdasal mo kami. Wala naman kami sinasabi na nag-ampo minimo o hindi naman kami nagtuturo ng ganun. Ang sabi namin, pray for us, iampo mo kami. Ang tawag doon, bro, ang tawag doon, bro, supplication. Ayun, galing-galing ni Barichon Ray. Ang tawag doon, supplication, intercession of the saints. Sa Tagalog pa niyan, dagdag panalangin. Dagdag panalangin, supplication. So, kasi, sabi sa 12:23, lapitan din ng mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Si Mama Mary, bro, ginawang ganap si Mama Mary. Ginawang ganap, pero sabi, lapitan. Hindi na siya makapagdasal kasi patay naman siya eh. Ay, yung katawan lang. Yung katawan lang, bro. Bro, yung katawan lang, pero yung kaluluwa siguro hindi.
Asa man babasa na si Santa Maria na patay? Oh, saan mo nabasa doon? Basahin mo nga yung 22:31 Brother Jando, kung patay ba ang mga taong banal. Mateo 22:31. 31. Ating basahin, no? Sige, 31 tayo. Ang mga taong banal patay ba? Tungkol naman sa mga muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba nyo nabasa na sa kasulatan na sinasabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Oh. Buhay naman pala ang mga santo, bro. Diba? Oh, di ba sabi? Patay, diba? Hindi. Buhay. Wala. Oo. Wala sinabi Diba na Diyos siya ng patay. Diyos siya ng hindi mga patay. Hindi, Diyos siya na hindi mga patay. Ibig sabihin yung mga santo, hindi patay yun. Hindi Kaya patay nalaman yun. na eh. O, halimbawa, Ibig sabihin, ating Diyos siya sampulan. ng mga buhay. Bro, may basahin mo na ako to ha. Confirm mo lang kung sangayon ka ba. Sabi ni Kristo sa 10:28 ng Mateo, sabi niya, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sangayon ka ba, bro, na kapag namatay ang isang tao, katawan lang ang namatay, pero ang kaluluwa buhay? Oo. O, yun. O, kung para sa inyo namatay ang katawan ni Mama Mary, kung para sa inyo namatay ang katawan niya, ang kaluluwa ba niya buhay? Oo. Ayun. Dahil buhay ang kanyang kaluluwa, nakaka-supplicate ba siya ng prayer o hindi? Hindi ko alam, bro. Pero Hindi, sa Biblia, bro, sa Biblia. Ang patay ba, hindi ba pwede magsalita? Hindi ba pwede na humingi ng tulong sa Panginoon yung mga kaluluwa ng mga namatay na? siguro pwede. Pero Oh, depende yun. sa Pwede context. pala. Sa Ayun. 18 Brother Jando ng Episo, basahin mo sa Biblia. Okay, Efesos 6:18. Oh, sabi ganito, na magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal, mga santo. Agree ka, bro, Yung Maguayen? sinasabi ba diyang yung sinasabi ba diyang espiritu, marami ba yan? Mga banal, oh, na patungkol sa Yung lahat espiritu na sinasabi ng... dyan, espiritu ng Diyos, Espiritu Santo yan. Pero sa baba, sa mga banal din. Sa lahat. Hindi ka ng daing. Sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal, mga santos. Patungkol sa lahat ng mga banal. Banal. Idalangin sa espiritu. Ano yung banal sa Spanish, bro? Di ba tama, bro? Magdasal tayo sa Panginoon. Kami, nagdarasal naman kami sa Panginoon na Our Father who art in heaven. Ano ba yun? Panginoon naman yun, di ba? Oo. Yun. Yung pagdasal kay Maria, iba yun. Anong iba? Ang sabi daw, Ganito. pakinggan mo Doon sa anong pangalan niya, Bro Jando? Maguayen. Magwayin, kapatid na Magwayin, doon sa Hebreo 12:23, sang-ayon ka ba doon na pinapalapit tayo sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap? Sang-ayon ka o hindi ka sang-ayon? Hindi ko pa nabasa 23 yun, Sige, basahin mo. Sige, basahin mo. basahin mo. Ikaw magbasa sa Bible mo. Sige. Ikaw magbasa sa Bible mo. Tapos tatanungin kita. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit. Ayusin mo yung pagbasa. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Yun. At Espiritu. Saglit lang. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at tugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. 24 lang ba? Kasi
ang konteksto kasi niyan, pinapalapit tayo sa Diyos ng hukom, sa espiritu ng mga Ginawang banal, ganap. at sa ating Panginoong Kristo. So, dito ako sa unang tanong. Sa sinabi dyan na lumapit kayo sa Diyos ng hukom, paano mo nilalapitan ang Diyos ng hukom? Sagot, Brother Maguayin. Wala namang nakasulat dito, bro, na pinapalapit tayo sa mga Nilapitan bro, niya. Sabi niya, nilapitan. Ang taga ang Anong... Ito ba, Huwag mong patuloy na babasa kasi mayroon yan. ating basahin sa 23. Ito. Sa pangkalahatang pulong at at iglesia ng mga pangalan ng natatala sa langit at sa Diyos ng hukom ng lahat at mga espiritu ito sa magandang balita Biblia. Sa 22 muna, Brother Jando. 22? Oh. Sige. hindi ko mabasa dyan. Sa 22. Walang sinabing palapitin tayo eh. Wala sa 22. Datapwat, Maliwanag to. 22 bro, datapwat nagsilapit kayo. Ayan nagsilapit Bundok ng Sion. kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan. At sa mga anghel na di mabilang na hukbo ng mga anghel Sa pinapalapit ka sa anghel eh. sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga pangalan na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Pinapalapitan sa atin. Tanong bro. Pinapalapit tayo Pinapalapit sa o hindi? Pinapalapit tayo sa Diyos, pinapalapit tayo sa mga espiritu ng mga tayo sa tao na bayan ng ginawang Diyos ganap. na buhay. Hindi bro. Bro, hindi patay. Bro, hindi lang. Ito mga espiritu ng mga taong ganap bro. Buhay to patay. Buhay eh. Hindi. Espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ibig sabihin, gi-perfect na. Gi-perfect na. Espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ano yan? Espiritu ba yan ng taong namatay na o hindi? Espiritu to taong namatay na. Ayun. So, ang sabi to, palapitin o hindi? Wala sinabing Binasa ko na nga. Sa 22. Balikan ko. Nagsilapit lang Bro, Nagsilapit lang. eto ulitin ko ba sa 22 ha? Tingnan mo Nagsilapit ha. ka. Past tense na nga eh. Nagsilapit. Nagsilapit. Past tense to eh. Ulitin ko ha. Datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion. At sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan. At sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong, at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Tanong, hindi ba kasali sa lalapitan ang mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal o kasali? Kasali siya. Ayun, pero kasali. So, ang tanong ni Brother Junry ngayon, paano nyo ginagawa ang paglapit sa mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal? Paano nyo ginagawa yan sa inyo? Sa amin kasi, intercession, supplication. Sa inyo, paano nyo ginagawa yan? Wala, hindi kami dito, bro. Wala. Pala kayo biblical. Hindi pala kayo biblical, bro. Wait lang. So, tinatanggap niya ngayon din nila ginagawa ito. Okay, Brother Maguayin. Wala namang inutos dito eh. Kundi magsilapit lang. Hindi naman inutos na magsilapit kayo. Diba? Nilapit ngayon ang nilapitan ninyo. Dapat nagsilapit kayo. Datapwat. Ang tanong bro, tinatanggap mo ba na yung paglapit namin sa mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal nasa Biblia pala? Tanggap mo nasa Biblia yon? Sige, ganito ulit dyan, tanong ko sa iyo, bro. Dito sa unang Timoteo 2:5, bro, sangayon ka ba dito? Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo Jesus. Sangayon ka dito, ang tagapamagitan si Panginoong Jesucristo. Oo, sang-ayon ako. Pero hindi ako sang-ayon. Sa iba-iba. Paano siya namagitan? Ano siya namagitan daw, bro? Sa langit o dito sa lupa?
namagitan siya sa langit. Okay, Salamat salamat. daw. Basahin mo yung 2:1, Brother Jando. Tanong Ha? natin sa kanya. Basahin mo ang 2:1. Dos uno ng Unang Timoteo. unang Konteksto lang yan Timoteo 2:1. Kasi namagitan si Panginoong Kristo sa langit. So, pwede pala yung mamagitan na sa langit. Basahin mo ang 2:1. Sino ang unang pinapapamagitan dyan? Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Saan mamagitan itong mga tao na to? Saan namamagitan? Itong mga tao nito, saan ito namamagitan? Paulit nga, bro. Saan daw Aral ni San Pablo, bro. Oh. Aral ni San Pablo, mamagitan din ang lahat ng mga tao. Kasali dyan ang mga santo. Tao yun eh. Kahit sabihin mo nasa langit yun, yun yung sinasabi ni St. Paul doon sa 12:23, nalapitan natin kasi pwede silang mamagitan eh. Katulad ng Panginoong Kristo, ikaw, inamin mo na si Panginoong Kristo nasa langit na namamagitan sa atin. So, the same manner, ang mga taong banal na nasa langit, namamagitan sa atin, yung kaya pinapalapitan. So, sa ngayon ka na, pati pala mga banal na nasa langit na namamagitan para sa atin. Aral ni San Pablo yan, no? Unang-una nga sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko. O inaaral na naalin, manaing, supplication, manalangin, pray, mamagitan. O namamagitan ng mga banal na nasa langit. Sabi mo po, pwede pala, katulad ng Panginoong Kristo, namamagitan si Panginoong Kristo sa langit. O so dito, pwede din pala mga santo mamagitan. Mamagitan, bro, yung taong buhay. Hindi, ipagdasal mo, pero kung yung pagdasalin mo Bro, patay, yung spirit sabi ko, ng Biblia, bro, magwain. Yung espiritu ng mga taong pinasakdal, bro, yun ba espiritu ng mga buhay? Espiritu ng mga namatay na? namatay na. Ayun, di. Pinalalapit tayo doon, di ba? So, ang tanong ngayon, kasi kami ginagawa namin yan, paano nyo ginagawa? Sabi mo, hindi nyo ginagawa. Ito, bro. Wait lang. Wait lang muna, bro. Sabi mo kasi, hindi nyo ginagawa, pero aminado naman kami ginagawa namin yan. Ang tanong ngayon, bro, tinatanggap mo ba magwayin na yung ginagawa namin nasa Biblia pala? Yes or no? Nasa Biblia. Okay. Okay. Next question. Hindi lahat. Wait lang, bro. Hindi lahat nasa Biblia. Wait lang, bro. Dahil nasa Biblia palang ginagawa naming paglapit sa mga espiritu ng mga taong ginawang ganap ng Panginoon. Dahil nasa Biblia pala yung ginagawa namin, tama ba yun, bro, o mali? Tama, nasa Ayun, Biblia. tama. Alam. Thank you. Paano gumawa? Thank you, bro. Sige, meron ka bang ibang tanong? Meron ka ba ibang tanong? Meron Nasagot na eh. May tanong pa siya, may tanong pa na siya. Sige. Ano pa ibang tanong mo? Bro, yung bang holy water o bendita, biblical ba yun? Yes, bro. Yes, bro. Nasa Biblia ang holy water, bro. Yung holy water dyan sa inyo, sa simbahan, paano nyo yung ginamit yan, bro? Paano namin ginamit? Ginagamit namin yan, bro, sa pagbi-blessing. Halimbawa, magbi-bless ng bahay. Ginagamit siya, bro, para pag-bless. Yung holy water. Ginagamit pag-bless sa mga patay rin, no? Pero ang Lahat. ang ano diyan, bro, is patay din. pero ang ano diyan, bro, is meron namang holy water sa Biblia. Sangayon ka doon na may nakasulat na holy water sa Biblia. Sangayon ka doon? Hindi ko pa nabasa. Saan ngayon babasa? Numbers 5:17. Numbers 5:17, babasahin natin. Bilang 5:17. Numbers 5:17. Banal na tubig. Etong sinasabi, Brother Magwayan, He shall pour some holy water into a clay bowl and take some of the earth that is on the floor of the tent of the Lord's presence. Tagalogin mo, bro. Tagalogin mo. Tagalogin ko. Sige. Ilang ano yun? 5:17. 5:17, He shall pour some holy water. Sa Tagalog, ang pari ay maglalagay ng sagradong tubig sa isang tapayan at hahaluan ng kaunting alikabok mula sa sahig ng tabernakulo. Ang tanong, bro,
Sangayon ka ba, Brother Magwayin, na meron palang holy water sa Bible? Ginagawa ba nila yung holy water? Ginagawa nyo ba yung holy water, bro? Ayon sa Bible, ginagawa nyo? Yes, Brother Wendell. Sabi niya, ibasbas ba yan umano sa patay o libing? Pakibasa Numeros 19:18. Numeros 19:18. Sabi ganito, pagkatapos ang isa sa mga itinuturing na malinis ay kukuha ng sanga ng hisopo. Ilulubog ito sa tubig at iwisikan nito ang tolda. Iwisikan. Ang tolda, ang mga kagamitan dito at ang lahat ng nakahawak ng patay. Kalansay o libingan. Ayun. Ibiniwisik talaga sa patay. Ibiniwisik para sa patay. Brother Magwayin. Brother Magwayin, sang-ayon ka ba, Magwayin, na ang holy water pala nasa Bible? Sang-ayon ako, bro. Okay, sang-ayon. Okay. Hindi, saglit lang, bro. Sang-ayon ako nasa Bible, pero hindi ako sang-ayon sa paggamit nyo kasi mali yung paggamit nyo kaysa paggamit sa Biblia. Sige, bro. Wait lang, Brother John Ray. Balikan mo nga yung 5:17, bro. Balikan mo, may tanong ako sa kanila, paano mali? 5:17, okay. Paano mali? 5:17, sabi ganito, ang pare ay maglalagay ng sagradong tubig sa isang tapayan at hahaluan ng kaunting alikabok mula sa sahig ng tabernakulo. Ayon dito, sino ang gagawa ng pag-ano ng sagradong tubig? Pare o hindi pare? Pare. Yan. Ang tanong sa Iglesia Katolika, pare, hindi pare? Pare. Ang tanong sabi mong mali. ang tanong ngayon, Magwayin, bro, wait lang. Ang tanong ngayon kasi is tinatanggap mo na nasa Bible pa lang holy water at pare ang magsasagawa nito. Tinanggap mo 'yon. Ang tanong sa inyo ba, bro, sa Seventh-day Adventist, meron ba kayong holy water? Wala kaming holy water, bro. hindi naman yan. Okay, so wala. Hindi applicable, bro. Okay, so wala. So wala kayong holy water. Bro, saglit lang, bro. Pwede pa? Ano yan? So tinatanggap ko wala kayong holy water, di ba? Bro. Alam, admitado ba kayo, bro, na mali yung paggamit nyo, bro, sa holy water, bro? Ay, paano mali? Bro. Mali kayo kaya wala kayong holy water. Bro, Brother Magwayin, hindi. Brother Magwayin, ito sagot ko, magkakaroon kami ng holy water kung tama sa ang gamit ng holy water dito para sa babae. Yung nangangalo ng sige. Ating basahin, ating balikan yung pinabasa ni Brother Wendell sa 19:18 ng Numbers. Ang sabi ganito, pagkatapos ang isa sa mga itinuturing na malinis ay kukuha ng sanga ng hisopo, ilulubog ito sa tubig at iwisikan ito sa tolda. Ang mga kagamitan dito at ang lahat ng taong nakahawak ng patay. Itong taong nakahawak ng patay, babae lang ba to? Hindi, sagot mo na, bro. Wait lang, sagot mo na. Sagot mo na, bro, kasi di tayo makapag-continue kung umiiwas ka sa tanong. Ang tanong dito ngayon, itong nakakahawak ng patay ba dito, babae lang? Hindi, bro. Babae, lalaki, bro. So yung pagwiwisik ng banal na tubig sa mga patay o hindi sa patay? Bro, out of context kayo, bro. Sa totoo lang. Wait. Ayon sa talata, wag mo sabing out of context. Ayon sa talata, ang pagwiwisik ng banal na tubig sa mga patay o hindi sa mga patay. Hindi pala iniintindi ng tama. Hindi, bro. Hindi yan, bro, ha. Siguro, wait lang, bro, ha. Siguro, kaya ka siguro binablock ng iba kasi nagtatanong ka, sinasagot ka, kukontrahin mo, tapos katanungin ka, di ka naman sumasagot. Ayan siguro, binablock ka nila. Pero, kaya ito nga yung tanong ngayon. Tinanggap mo, bro, na may holy water sa Bible, pare nagsasagawa, ito ay pinangwiwisik sa tolda, sa kagamitan, sa mga taong nakahawak ng patay, kalansay o libingan. So, ang tanong, ito ba ginagawa ba to ng Seventh-day Adventist o hindi? Hindi namin yan ginagawa, bro. Okay, hindi nyo ginagawa. Out of context yung paggagawa nyo, bro. Wait lang, bro. So, hindi tama yung pamamaraan nyo, bro. Bro, wait lang ha.
Tapos bro, tinatanggap mo na nasa Bible ito. Ginagawa namin ito, bro. Itong pagwisik sa mga sa libingan, sa mga patay, sa kagamitan, yung bahay, yung kotse, yung sa tolda, sa simbahan, ginagamit siya as blessing. Sabi mo, mali yan. Mali. Ibig sabihin ba, mali ang ginagawa sa Bible na pinangwiwisik yan sa mga tolda, kagamitan, mga patay? Mali yung sinasabi sa Bible, bro? Yung ba ibig sabihin? Tama yung sa Bible, bro. Yung pagkakagawa nyo lang, bro, ang mali. Sige, sabi mo, mali ang pagkagawa Okay, bakit namin. hindi kayo gumagawa? Bakit hindi kayo sige. gumagawa? Gayong ginagawa yan sa Bible. Sabi mo, bro, mali Sige, ang bro. pagkagawa Ito, bro, namin. Bakit mali ang Bakit pagkagawa hindi kayo namin? gumagawa? Bakit Basahin kayo natin, bro, nagtuturo? ang context niya, bro. Para Ganito lang. maintindihan ng lahat. Tanong ko sa iyo, kapatid. Ang lakas ng ano mo, ang lakas ng ano mo, ang lakas ng loob mo na sabihan kaming mali, gayong ginagawa namin ang ginagawa ng sinasabi ng Biblia. Kayong mga hindi gumagawa, kayong hindi sumusunod sa salita ng Diyos, kayo pa ang nagpapatama sa sarili nyo. Bakit hindi nyo ginagawa? Gayong utos yan ng Diyos. Sige, sagutin mo. Bakit hindi nyo ginagawa? Hindi namin ginagawa to, bro. Kasi Dahil? yung pagkagagawa nito, bro, para lang to sa babaeng nangangalo niya, bro. Sige, sige, sige. Wait lang. Basahin mo Hindi 30 to sa- 17. yung 30 Sige, sige. 21 ng Exodo. Sa mga babae lang ba ginagamit yan? Wait lang muna, Brother John Bro. Ray. Saang talata, bro, na ang holy water ay iwiwisik lamang sa mga babae nangangalo niya? Saang May talata? lamang may lamang Saan talata yan? Wag nyo akong turuan ng laban. Hindi. Babasahin natin yung Ay, kung context. Isa, sabi, Kung ikaw, paano lamang. yung Holy Water. Ikaw Bro, sabi bro, mo, Hindi bro, kayo sa babae maipit, lamang. Bro, ikaw ang nagsabi ngayon, bro. Sabi mo, sa babae lamang yan. Iwiniwisik. Kasi binasang 1918, kasama dito ang pagwisik sa tolda, kagamitan, taong nakahawak ng patay, kasama kalansay. Wait lang. Kalansay Pati sa o libingan. libingan. Sabi mo kasi sa babae lang yan. Ikaw nagsabi sa babae lang yan eh. Ngayon tanong, Sige, bro. saang talata, bro, na ang holy water ay iwiniwisik sa babae lang? Saan talata yan? Meron ako dito, bro. Babasahin natin yung context. Saang talata nga yan, bro, na ang holy water ay iwiniwisik sa babae lang? Sige, babasahin ko, bro, ha. Ano talata nga? Sabihin mo, labas sa screen. Hindi, babasahin natin yung context, bro. Para malaman. Ang talata, Ibigay mo ang talata para ilabas natin sa screen. Focus mo eh. Oh. Sige, ibigay mo talata, basahin bro, natin para lahat. ibigay mo talata para ilabas mo sa screen. Ibigay mo talata. Sige, ibigay ko yung talata. Ano talata? Ano to, ha? Sige, tingnan natin kung holy water ba yan. Sige, go. Sige, bigay mo, bro. Anong talata, bro? Tingnan natin kung may nakalagay ba na holy water. Hinahanap ko. Dito rin. Nandito lang din. Yung context ang ano yung ko. Go ahead. Saglit lang, ha? Yung mga itong saglit niya siguro. Kala ba namin, alam mo na, hinahanap mo pa pala. Itong saglit ni Maguayan siguro mga 1 oras ito. Kaganina bali dyan bro, halos babasahin na niya eh. Gusto naman basahin, tapos ngayon wala pa Sige, pala. sige. Babasahin ko, ha? Ano 15 hanggang 19, ha? anong talata yan? Numbers? Numbers 5, 15 hanggang 19, babasahin ko tapos ipapaliwanag ko, ha? Sige. Wala nang 15 dito. 15, meron 5, 15, 17. Okay. Oo. Sige, basahin Babasahin mo. ko, tapos Papakinggan ka namin. ipapaliwanag ko. Ako muna, tapos bago kayo. Kaya nga, sige lang, papakinggan namin. Sige. Sige. Sa 15 muna, ha? Ay dadalhin nga ng lalaki sa saserdote o pare ang kanyang asawa at ipagdadala ng alay ng babae ng 10 bahagi ng 1 ipa ng harina ng sibada. Hindi niya bubuhusan ng langis o lalagyan man ng kamangyan sapagkat handog na harina tungkol sa paninibugho, handog na harinang alaala na nagpapaalala ng kasalanan. 16. At ilalapit ng saserdote ang babae at paharapin sa Panginoon
at ang saserdote ay kukuha ng banal na tubig, holy water, sa isang sisidlang lupa at sa alabok na nasa lapag ng tabernakulo ay dadampot ang saserdote at ilalagay sa tubig. At papaharapin ng saserdote ang babae sa Panginoon at ipalulugay ang buhok ng babae at ilalagay ang handog na harina na alaala sa kanyang mga kamay, na handog na harina tungkol sa paninibugho, at tatangnan ng saserdote sa kamay ang mapapait na tubig na nagbubugso ng sumpa. Sumpa to 19. At siya'y papanumpain ng saserdote at sasabihin sa babae, kung walang sumiping sa iyo na ibang lalaki at kung di ka nalisya sa karumihan sa isang hindi mo asawa, ay maligtas ka. Maligtas ka nga sa mapait na tubig na ito na nagbubugso ng sumpa. Datapwat kung ikaw ay tunay na nilasyan sa iba na di mo asawa, at kung ikaw ay nadumihan at ibang lalaki ay sumiping sa iyo bukod sa iyong asawa, ay panunumpain ng saserdote ang babae ng panunumpang sumpa at sasabihin ng saserdote sa babae, lagay ka ng Panginoon na pinakasumpa at pinakapula sa gitna ng iyong bayan kung lumuhin ng Panginoon ang iyong hita at pamagain ang iyong tiyan. Ang holy water pala dito, bro, sa sumpa pala to sa babae, bro. Bro, so, ang tanong dyan is saan yung lang? So yan ang tamang paggamit ng holy water, yan ang dapat gawin. Oo. Sa So sumpa tama yan. Dapat bang sundin yan, bro? Dapat bang sundin yan? Dapat sundin to kung kapag hindi sinunod, anong mangyayari kapag hindi sinunod yan? Eh, wala namang nagsasabi na, yung asawa ko nangangalon niya. Wala namang ganun. Hindi. I mean, bro. Kasi sabi mo kasi, ganyan ang paggamit niyan. So, dapat bang sundin ang paraan yan? Dapat bang sundin natin? Depende. Kung meron magsasabi, parang ito na hindi na to masusunod kasi gawa ng na tayo, yung bang iba na yung panahon natin ngayon. Hindi na tayo iba na. So, hindi na dapat sundin yan. So, hindi na dapat sundin yan. Hindi na dapat sundin. Walang inutos dito na gano'n na ito'y sundin eh. Ito lang pinapagawa. Bakit mo gusto sundin namin yan? Tapos ngayon, bakit mo gusto ipasunod sa amin yan? Hindi. Kasi iba nga yung pagsunod nyo. Dito ako nagano sa context at saka bro, wait lang nga. Ikaw yatang out of context eh. Bro, Wayin. Ikaw yatang out of context eh. Bro, ikaw yatang out of context eh. Sa Biblia kasi, bro, sa Biblia, ako magpapaliwanag sa iyo niya na sa Biblia, sa Old Testament, talagang ginagamit ang holy water. Pero wala namang sinasabi dyan sa babae lang gagamitin. Actually, sa Numbers 19 verse 18, ginagamit din siya pang wisik sa mga kagamitan sa tolda. So, pang blessing din siya. Hindi lang sa babae. Ibig sabihin ba dyan hindi lang sa mga babae siya gamitin Hindi lang. Pwede siyang gamitin sa babae. Pwede siyang gamitin sa babae. Pwede siyang gamitin sa libingan. Pwede siyang gamitin sa patay, sa tolda, sa kagamitan sa tolda. Pwede siyang gamitin doon. And then, sabi mo kasi... Wala, bro. Hindi. Wala sinabi dito sa patay, bro. 1918, bro. Basahin mo 1918, bro. Pwede dyan to. Natawa ako sa kanya. Sige, pakibasa, bro. Bro, pakibasa ang 1918, Numbers 1918. Ano nakalagay sa 1918 sa'yo? Numbers 1918. Sige. 1918? 1918. Chapter 19, verse 18. Pakibasa. Ay, oo. Chapter. Ano? Ay, oo. Pakibasa, bro. 1918. Ano nakalagay? Oo. Babasahin natin. Saglit lang. At isang malinis
na tao ay kukuha ng isopo. Dito bro, malinis na tao. Panglinis kasi Hindi. dito yung Uy, sige, ibang tuloy, klase tuloy. naman to. Tuloy bro. Huwag ka muna magpaliwanag. Di po ba tatapos ang basa? Tuloy mo muna. Isang malinis na tao ay kukuha ng isopo at itutubog sa tubig at iwiwisik sa tulda. At sa lahat ng kasangkapan at sa mga taong nandoon at sa humipo ng bato o ng bangkay. Boto, o boto, ng hindi patay, bato. o ng Bro, libingan. boto, hindi bato. Boto ha, hindi bato. Oh. Boto o Ano ng- tong o ng tubig, bangkay. bro? Ano tong tubig na ipinangwiwisik sa tolda at sa lahat ng kasangkapan? Anong uri ng tubig 'yan? Hindi to holy water, bro. So, kung hindi siya Ang holy water, na- bro, Ice kung water. Bro, Ice water. kung hindi siya holy water, bro, bakit siya ginagamit pangwisik sa mga kagamitan sa tolda? Ano ang purpose? Baka ice water ba Panglinis dyan, lang o di siya, bro, kaya hot panglinis. water. Ha? Panglinis, bro, panglinis. Panglinis. Sa bangkay. Panglinis para sa bangkay. Hindi kasama ang bangkay dito Kasama na linisan eh. Tantanan mo ha? Oh, Lahat ng Wala kasangkapan. bro, ha? Tantanan nyo ha? Babasahin ko, bro, ha? Ay, Babasahin ko. Sige, basahin mo. Babasahin ko, ha? At isang malinis na tao ay kukuha ng isopo at itutubog sa tubig at iwiwisik sa tulda at sa lahat ng kasangkapan at sa mga taong nandoon at sa humipo ng buto o ng bangkay. Humipo ng buto Oh. at bangkay eh. Hindi para sa bangkay kasi ang bangkay patay na yan eh, paano pa yan malilinis? Sino sabi Oh, sa iyo na tama panglilinis yan? Saan sabi? Paano malilinis Bro, yung bangkay? saan sabi dito na ipanglilinis yan? Ay, ito, Nakakatuwa ang ang tao malinis na to. oh, para Hindi. para Saan sa dyan? Patuloy sa pagbasa. Saan dyan sinabi mo ipinanglilinis yan? Saan dyan mabasa ipanglilinis? Sabi mo kasi ipanglilinis yung tubig na yun eh. Saan dyan mabasa ipanglilinis siya? doon nga sa mga nakahawak bro ng patay at saka Hindi. buto. Sabi mo kasi bro, ipanglilinis siya. So, sabi mo kasi kami ang out of context dito eh. Pagbigyan kita ngayon, saan dyan sinasabi na ipanglilinis siya? Ito, basahin ko ha. At isang malinis na tao ay kukuha ng isopo. Isang at malinis na itutubog sa tao. tubig at iwiwisik. O, Yun nga. kumbaga bro, panglilinis sa mga taong nakahawak. Saan Hindi mo ba nga naintindihan, bro? ipanglilinis, bro? Saan nga ipanglilinis? Kasi ang alam dyan, pangwisik eh. Pagwisik ka, sa amin kasi blessing yan, pagwisik. Sa iyo naman, panglilinis. Asan yan ang panglilinis? Kasi pag naglilinis ka, bro, di mo naman wiwisikan eh. Bubuhusan mo. Di ba? Pag Okay, naglinis ka iba ng yung bro, pag naglinis ka ng sasakyan o ng motor, wiwisikan mo pa, bubuhusan mo. Anong gagawin mo doon? Buhos. Bro, iba yung sa sasakyan bro. Sabi Iba lang kasi yung sa amin kasi bro, pag nag-bless ng sasakyan, ng motor, winiwisikan talaga ng holy water. Wisik ang ginagamit. Sabi mo kasi ipinanglilinis. Tanong, pag naglinis ka ba ng sasakyan o ng motor, wiwisikan mo lang ng tubig? Ay, hindi, bubuhusan talaga. Ayun, so hindi siya panlilinis. Umamin din. Ano ba naman to? Sinabi mo hindi panglilinis ha. Tatanungin kita bro. Ano ba naman yan? Sige, tanungin mo ako. Kung hindi siya panglilinis bro, para ano to, bakit iwiwisik? Hindi siya panlinis, bro. Pang-blessing siya. Hindi siya panglinis. Bendisyon yan, bro. Pang-bendisyon. Pang-bendisyon yan. Hindi yan panglinis. Saan ba dito bro? Anong talata yung may blessing dito bro? Basahin mo nga bro kung may blessing dyan. Yan nga ang gamit niyan. Yan ang gamit niyan, kapatid. Kahit Oo, wala, yan. wala ka Diba, mabasa walang dyan. Yan ang mababasa, gamit bro? niyan. Walang mababasa. Sige, Yung basahin. sa inyo, bro, Ito, blessing. ating basahin na lang tong ano. Biblia, wala. Ating basahin tong context nito. Basahin ko yung context ha. Sige. Chat GPT tayo. Ito, chat GPT Saan ka tayo. magsimula? Chat GPT tayo para mabasa yung context to. Para saan ang holy water ayon sa Biblia? Ito yung tanong ko sa chat GPT. Para saan ang holy water ayon sa Biblia?
Ang holy water o tubig na pinagpala ay ginagamit sa simbahang Katoliko bilang sakramental. Isang bagay na tumutulong sa pagpapabanal ng mga tao at sa kanilang paghahanda para sa grasya ng Diyos. Bagamat hindi direktang binanggit sa Biblia ang terminong holy water, may mga biblical reference na nagpapakita ng paggamit ng banal na tubig para sa paglinis, pagpapala, at spiritual na protection. So tatlo pala ang paggamit pala sa Biblia ng holy water: paglilinis, pagpapala. Di ba? Pagpapala bro, pagpapala. Huwag mo kalimutan pagpapala ha. Pagpapala gali bro, blessing. Ha? Huwag mong putulin 'yan ha. Pagpapala. Huwag mong putulin. Huwag mong putulin ha. Wala, hindi. Ayan, pagpapala. At spiritual na protection. So, tatlo ang gamit ng holy water sa Bible. Pwede paglilinis, pagpapala o blessing, at spiritual na protection. So, hindi lang siya paglilinis, hindi lang siya pagbi-blessing, kundi spiritual na protection din. Mga batayan sa Biblia tungkol sa holy water. Una, bilang 5:17. Bilang 5:17. At ang saserdote ay kukuha ng banal na tubig sa isang sisidlang lupa. Sa lumang tipan, may utos ang Diyos sa mga pari na gumamit ng banal na tubig sa mga ritual ng pagsisiyasat at paglilinis. Exodo 30 yan. Exodo 30, 17-21. Ang utos ng Diyos kay Moises na gumawa ng paghuhugasang palanggana para sa mga pari bago pumasok sa toldang tipanan. Ginamit ang tubig para sa ritual na paglilinis bago maglingkod sa Diyos. John 5:1-9. Ang paliguan sa Bethesda, kung saan gumaling ang isang paralitiko matapos lumusong sa tubig na pinaniwalaang pinagpapala ng Diyos. Mateo 28:19. Binyagan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang tubig ay mahalagang bahagi ng binyag. Kung saan ito ay nagiging daluyan ng grasya at espiritual na paglilinis. Layunin ng holy water sa Katoliko pananampalataya. Paalala ng binyag. Ginagamit ito upang ipaalala ang paglilinis ng ating kasalanan sa binyag. Pangalawa, spiritual na protection. Iwiniwiswis ito laban sa masamang espiritu, isang practice na may batayan sa Biblia, Marcos 16:17. Pagpapabanal ng lugar at mga bagay, ginagamit sa pagpapasbas ng bahay, sakramento, at iba pang bagay sa espiritual na kapakinabangan. Konklusyon, bagamat hindi eksaktong tinawag na holy water sa Biblia, malinaw na ginamit ang banal na tubig sa ritual ng paglilinis, pagpapala, at proteksyon. Isang tradisyon na ipinagpapatuloy ng simbahang Katoliko bilang bahagi ng pananampalataya. Sang-ayon ka ba, Magwayin, na ang ginagawa pala ng Katoliko, ipinagpapatuloy pala ang naturang practice? Sang-ayon ka o hindi? Sang-ayon ako sa inyo. Ipinagpapatuloy. Dahil ang Katoliko ang nagpatuloy, saan to nagsimula? Sagot. Hello. Sagot ko yan. Dahil Katoliko ang nagpatuloy, saan to nagsimula? Saan nagsimula ang alin? Ito, magamit ng holy water bilang paglilinis, pagpapala at proteksyon. Ipinagpatuloy ng Katoliko. Dahil pinagpatuloy ng Katoliko, sang-ayon kang pinagpatuloy ng Katoliko, saan to nagsimula? Nagsimula sa Biblia. Ayun! Ayun! Di umamin ka rin. So, dahil, dahil, inamin mo, na nagsimula sa Biblia, ipinagpatuloy namin. Dahil pinagpatuloy, mali ba o tama? Mali. Ibig sabihin ba pag pinagpatuloy, mali na? Ngayon, tanong, SDA ka, ipinagpatuloy rin ninyo
ang pangingili ng Sabat sa 7th day of the week. Mali bang ginagawa nyo? Tama. Siyempre, tama. Oh! Ibig mong sabihin, pag kayo ang nagpatuloy, okay lang. Pag kami, mali na. Bias yun, bro. Bias ka doon. Magwayen, kapag kayo nagpatuloy, okay lang. Pag kami nagpatuloy, mali. Ganon. Base mo naman sa... Oh, di. Sagot. Bro, sagot bro. Hindi yung iibahin nyo. Bro, sagot muna, bro. Sagot muna, bro. Bro, sagot muna ba? Pag kayo nagpatuloy, okay lang. Pag kami nagpatuloy, mali. Ay, tama. Oh. Ano to, atras abante. Sige, thank you. At inamin mo na tama pala ang pagpatuloy namin. Okay. Okay na. Magwayan. Okay na, bro. At inaamin mo na tama pala ang pagpapatuloy na ginagawa Wag ka namin. muna umiwas, Okay na, basta maraming Hindi, decision bro, Wag ka muna umiwas. hindi ako umiiwas, bro. Alas 10:19 na. Lumagpas tayo ng 19 minutes. Isang tanong na lang, bro. Isang tanong. Anong tanong? So, aminado ka na pala na paglilinis pala yung tubig. Hindi. Hindi ako aminado, bro. Wala akong sinabing aminado ako kasi ang binasa ko rito, paglilinis, pagpapala at protection. Hindi ako sangayon na paglilinis lang. Ha? Aminado ka na paglilinis pala eh. Hindi ako sang-ayon, bro, na paglilinis lang. May pagpapala, blessing. Tanong mo kasi, saan babasa na blessing din yan? Ayun no, blessing. Pagpapala, blessing. EGPT. Hindi. Ano ba yan? EGPT na yan. Ito yung Dapat, bro. ito yung information, bro. Bro, ito yung information, bro. Bro, ito yung ChatGPT, bro. Ito yung information na mas magaling pa sa'yo. Ito yung information na mas matalino pa kaysa sa'yo. Kaya kung akong patatanungin mo, saan ako maniniwala? Sa'yo ba o kay ChatGPT? Ganito na lang ba Kay dyan, ChatGPT ako pakinggan na lang maniniwala. niya. Bro, talaan ito pa yung advice ko sa'yo. Ano yan? Saglit lang, magwahin. Bro, magwahin. Ganito na lang, pakinggan mo yung debate na to after natin dito, pakinggan mo para malaman mo kung paano mo kinukontra ang sarili mo. Mga nakasampung kontra ka sa sarili mo. Ngayon. Kung paano nyo pinutol yung video. Sige. Ito bro. Sige. At ipabigyan si Magwayan, ano? Sa bautismong ginagawa. Bro, sa bautismong ginagawa. Para maalis ang kasalanan ng tao sa bautismo. Anong tubig ang kailangan gamitin? Tubig na banal o tubig na hindi banal? Or ice water. Tubig na hindi banal. Sa inyo lang yung banal. Hindi. So, ibig mo sabihin, ang tubig na hindi banal nakakapagtanggal ng kasalanan? Ay, natural. Ay, mga kapuntos, kayo na bahala kayo na bahala humusga doon kasi sa kanya inamin niya na ang kanila palang pang-bautismo pala tubig na hindi banal. So, ibig sabihin ba ni Jad, no? Pwede sa kanila ang kanal. Pwede yung dagat na maraming mga mikrobyo ginagamit. Pwede sa kanila yung dinadaluyan ng tubig ng mga taing ng baka. Pasensya ka na Magwayan na pero yung sinabi mo kasi ngayon lang nabasted ka doon. At least inamin mo sa lahat ng nanonood ngayon na ang tubig pala na ginagamit ng mga SDA sa bautismo ay hindi banal. Mga Katoliko, swerte tayo sa Katoliko tayo. Kasi ang ating pinababautismo ay banal. At hindi masama yun. Sinabi talaga sa Bible, banal na tubig, 5:17. At saka hindi masama kung gamitin namin yan sa blessing. Bakit? Ano ang sinasabi sa Mateo 18:18? Balikan natin ang basa. Tandaan ninyo, anumang ipahintulot nyo sa lupa, ipahihintulot sa langit.
Magwayin, ipinahintulot ng aming mga kaparian sa iglesia, na ang holy water gamitin din sa blessing. Sabi ni Kristo, Holy water, Brother Jando, hindi yung hindi water na hindi holy. oo, dapat holy water talaga. Ngayon, ipinahintulot ng aming iglesia magwayin na ang holy water pwedeng gamitin sa blessing, sa bautismo at sa pagtataboy ng masamang espiritu. Sa madaling salita, sabi ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo, ipahihintulot ko sa langit. Kaya wala ka na magagawa doon. Kahit na anong sabi mo bang out of context daw di umano, hindi mo na magigiba ang realidad na binigyan kami ng otoridad ni Kristo na anuman ang ipahintulot ng aming iglesia sa lupa, gaya ng gamitin ng holy water sa blessing, sabi ni Kristo, ipahihintulot ko sa langit. Di, kahit sabihin mong mali yung kaming ginagawa, basura pa rin yan. Bakit? Si Kristo na mismo nagbigay ng authority na anuman ang aming ipahintulot sa lupa, ipapahintulot niya sa langit. Okay, thank you sa iyong panahon magwayin sa iyong nagulat ako doon sa ginagamit pala nilang tubig hindi banal. Kawawa yung mga SDA, okay lang no? sana kung okay lang sana kung sabihin niya na pinaging banal ng pastor namin yan. Okay pa yun eh. Okay pa yun. Tanggap pa yun eh. Kaysa tubig nyo, gagamitin nyo pang ritual nyo, tubig na hindi banal. Pang ritual, hindi banal. Grabe naman yun. Okay, so bigyan tayo ng uli pasalamat natin, Brother John Ray. Ating unahin kasi paparating na si Aljan ngayon dito, so malamang wala na si Aljan ngayon sa pasalamat. So ating i-direct sa kay Brother Wendell sa kanyang huling mensahe at pasalamat. Brother Wendell, ikaw muna mauna. Bro, Wendell! Okay, maraming salamat sa lahat, sa ating mga kasama dito. Magtagalan tayo dahil sa pagpasok niya. Okay. Sa lahat ng mga sumusubaybay, maraming salamat. Okay, thank you sa iyo, Brother Wendell. At yun naman sunod naman si Brother John naman. Brother John Ray, ikaw naman. Yes, maraming salamat, Brother Jando. So at least nalaman natin ngayon na mga SDA pala gumagamit ng mga pang-ritual na hindi banal. Kaya wala talaga sa kabanalan ng mga SDA na ito. Wala sa kabanalan. Kasi ang magpapabanal sa iyo yung mga bagay na banal. Yan ang magpapabanal sa atin eh. Tapos gamitin nyo, hindi banal, di wala kayo sa kabanalan. Grabe yung magandang revelation 'yon. Nakakatuwa ba ni John Do kahit paano kasi sana napakinggan niya yung talakayan na to para makita niya kung paano niya ginukontra sarili niya. Binilang ko mga 10 yata eh. Marami-rami din yan. No? Marami-rami din yan. Pero ganyan pa man. So, at least, pasensya pala kay brother Tim na hindi na natawag kanyang pangalan. So, sa susunod na lang bro, Tim, no? Kasi may bisita kasi at fruitful naman ang yung naging talakayan. Marami tayong napulot na information, no? Kung paano ang SDA magbasa ng Biblia at paano sila gumamit ng tubig. Wala nang banal-banal sa kanila, no? Okay na kahit basta lang gamitin. So, papurit pa sa salamat siyempre sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, at sa lahat ng mga kapuntos at sa mga kaabag, maraming salamat din. See you tomorrow. Ay, by the way pala, sa Sabado, Bro Jando, no? Kami ni Conrad, ano yan pangalan? Gerald. Wala ako niya, Brother John Reha. So, kinontak ko si Brother Russia para mamagitan sa inyo kasi wala ako niyan, no? Allah. Wala na ni Brother Russia. Sinabi ko na sa kanya na, bro, bakante ka ba sa Sabado ng gabi, bro? Sabi niya, bakante ako, bro. Ikaw muna mag-moderate kina John Ria at saka kay Gerald. Kasi wala ako niyan. Alis ako niyan. Wala akong kagayan. So, okay siya, bro? Okay naman siya. Bakante daw siya sa Sabado ng gabi. Sige. Basta sinabihan mo na. Paki-follow up na lang, bro. Para
ma-confirm talaga kasi yun ang chat ko sa kanya. Paano si Gerald? Wala man akong kontak kay Gerald. Ikaw lang may kontak doon eh. I-add mo na lang sa Facebook, bro. Si Gerald Cugnahan. Gerald Cugnahan. So, ang paraan para makapasok si Gerald sa call, no? Sa call, bagay yung ginagawa natin dito. Turuan kita paano i-set up yan ng yung... Ay, hindi pala Zoom yun? Hindi Zoom yun. Messenger call yun. Ay, naman si Rasha, di ba? Namamagitan naman si Rasha. May Zoom naman eh. Ang problema si Gerald kasi, wala na siyang Zoom, mahina pa signal niya. Kaya, pag gumamit siya ng Zoom, lalong hihina yung kanyang signal. Ikaw, ipospon na lang muna yung sa amin, bro. Ayoko yung pagdating wala ako. Wala ka? Oo. Pag ganun kasi, napakahirap. Madali lang yun. I-connect mo lang i-login mo lang yung account mo sa computer mo. Pag tumawag siya, yung desktop audio niya, papasok na yon. Tapos yung gamit ang mixer mo, makakarating sa kanya yung boses mo. Ganun. Sakit sa ulo yung ganyan. Sige, sabihin ko na lang kay Gerald na na lang. Sa susunod na lang, sa susunod yung andyan ka, yung libre ka. Wala, hindi kasi ako available yun eh. Ayoko nang ganyan, yung ako pang mag-ano, nako, baka uminit lang ang ulo ko, di ko kayang gawin. Sige, sabihin ko na lang kay akala ko nandiyan ka. Akala ko okay lang yung Zoom sana, pero yung itatawagan pa siya ng Messenger, tulad nung kami ni sino yun? Si Butlay. Messenger lang, resulta ako lang ang naririnig. Hindi naman yung Messenger, bro. Live niya yun eh. Pinasok mo eh. Kaya nga sa akin ba sa akin walang lumabas na boses, akin lang. Hindi ko alam kung paano gagawin. Kala ko Zoom. Hindi so mahirap yun. Sige. Postpone mo na lang kasi wala ka pala sa Sabado pala. Sa susunod na lang yung sa amin. Sige, sabihin ko na lang kayo. Postpone ang debate nyo. Sige. Sabihin mo kasi pupunta ka ng Cagayan. Okay, so salamat na. Ayun na nga, so napasalamat naman ako. Nahuli lang yun sa ko lang sana yung patutunayan ko mga kapatid na ang tunay na simbahan ay ang Katoliko. So yan ang magiging topic namin ni Gerald at request na to si Jando sana pero gusto niya ako. So pagbigyan natin baka sa mga susunod na linggo kasi wala pala si Brother Jando. So sa susunod na lang na linggo mga kapatid. So yun lang, maraming salamat and God bless all. Okay. So may sinend sa akin yung kapatid ko na post ni Alvin Sanchez na si JC Becerra na admit. Pero ang post ni Alvin Sanchez dito, ang gaba dili magsaba. Sa madaling salita, natutuwa si Alvin Sanchez sa kalagayan ni Brother JC. Ito ay isang palatandaan na talagang walang kabanalan sa mga Seventh-day Adventist. Ayan, no? Sabi ng Panginoon, wag mong ikatuwa ang papahamak ng iyong kaaway. Saan talata yan, Brother John Ray? Sa Old Testament yun, bro, na nakalimutan ko lang. Atin tanongin sa ChatGPT kung saan sa Bible mababasa? Kawikaan yata yun, Kawikaan. Saan sa Bible mababasa na huwag ikatuwa ang pagbagsak ba? Wag mong ikatuwa ang ikasama ng iyong kaaway. Ang ikasama ng iyong kaaway. Okay, so bigyan talata to. Ay na si ChatGPT pag ginagamit ko. Ba't kaya yung ayos ChatGPT? Ayaw nila ng katotohanan si ChatGPT kasi puro katotohanan eh. Sabi ni ChatGPT, ito pala ay nasa sa Kawikaan 24:17-18. Tamang sinasabi ni ChatGPT, tapos ayaw nila sa ChatGPT babasahin ko. Kawikaan 24:17-18. Ayan sabi ganito, huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan
Kapag ginawa mo yun, magagalit sa iyo si Yahweh at sila hindi na niya paparusahan. Oh. So ginagawa ngayon ni Alvin Sanchez salungat sa turo ng Biblia. So mag-comment lang ako dito kay Alvin Sanchez dito. Naalala mo ba dyan doon, nung namatay si Bro Eli, di ba? Inano pa nga natin dito? Oh, inano nga natin si Brother Eli. Ito Nag-tribute tayo sa kanya eh. Proverbio 24:17, 18, gisupak nimo. Ito anong gamit niya dito? Kamatuoran ibutiag. So, ano ito? Kamatuoran ibutiag ministry. So, ayan. So, nag-message ako sa kanya na Proverbio 24:18, gisupak nimo. So, yun, nag-message na ako sa kanya. So, pag bingi-bingihan siya nito, na siya. Okay, move tayo ngayon sa pasalamat, no? Salamat tayo. Si Brother Angel Santos naman, Brother Angel. Ikaw naman, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. No? Muli, maraming salamat. Unang-una po sa Diyos, sa kanya lahat ng kalwalhatian at kapurihan, magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary. No? So, sana, paalala, Daniel 12:3, no? Ang nag-aakay sa kabutihan ay magniningning sa kalangitan, magpakailanman. So, diretso lang po, mag-aakay po tayo ng mag-aakay patungo sa tunay na iglesia at na tinatag natin po yung sa Kristo. At ito rin yung pag-share niyo po rito. So, paalala, pabaon ng Ebanghelyo, napakaganda, no? So, sabi natin po sa Kristo, parito ako upang ipaliwanag. No? So, yung batas ng mga Hudyo, pinaliwanag niya, at nandun na yung tunay na batas dun sa mga aral at utos niya. Kaya huhukuman tayo, 1:12-48, ayon sa kanyang mga salita. Hindi ayon sa salita ni Propeta Muhammad o kaya ni Buddha o kung ano man. Ayon sa salita ni Kristo, ng mga apostol at ng inang simbahan. Paalala lang po yan sa ating lahat. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone.